Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po ay sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Maaari nyo rin po kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kaya yan, kay cellphone nyo, Android or iPhone, pwede po yan. Kasama namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating production side, ating executive producer Jam Season, sa master control si Miss Susan Aison, and of course si JP sa ating Widecast. And of course ngayong araw pong ito, pag-uusapan po natin, meron tayong binabantayang bagyo ha. Bago muna lahat, may binabantayan tayong bagyo. Ito si Saudel, pero pag pumasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong OBET. Okay? Ngayon, may chance po maging super typhoon itong si Saudel, at kapag pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, ang tansya po kasi ng Pag-asa, ayon sa forecast ng Pag-asa, is either early morning today o later this day nga sa Philippine Area of Responsibility. At inaasahan pong hahatak na naman ito ng matinding habagat at magkakaroon ng enhanced monsoon na naman tayo. So handa-handa na naman po tayo. Nako po, talaga naman. Ano? Pero anyway, sa puntong ito, ang pag-uusapan po natin ay itong itong huling inilabas na resulta ng Philippine Statistics Authority na pinakamababang poverty rate na naitala sa 9.7% para po sa taong 2025. 9.7%. Single digit po yan. Single digit yan. Ano bang ibig sabihin po niyan? Ano po? Naitala kasi ng Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence na 9.7% noong nakaraang taon. Naabot na ng bansa ang single digit na poverty rate ng mas maaga sa target na nakasaad po sa Philippine Development Plan 2023-2028. Sa inalabas na 2025 full year poverty statistics ng PSA, nasa 6.5 million na mga Pilipinong nakaahon mula sa kahirapan mula 2023 hanggang 2025. Kaugnay nito, bumaba rin sa 11 million noong 2025 ang bilang ng mga Pilipino na nasa ilalim ng poverty threshold mula sa 17.5 million noong 2023. At para mas mahimay natin mga figures ng pag-uusapan natin, at para mas mahimay ito, makakapanayam natin si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning, walang iba kundi si Undersecretary Rosemarie Edelion. Yusek Edelion, magandang umaga po at welcome back sa Global na Tayo. Yes, magandang umaga po, sir. Ako, thank you very much po, Yusek Edelion, sa pagpapaunlak po ninyo ngayong umaga dito sa aming request for interview dito sa Global na Tayo. Yusek Edelion, just to put our discussion on the right pace, I just want to confirm ito pong single digit na 9.7% poverty incidence na inilabas ng PSA for the year 2025. Ito pa ay nagawa before the US-Iran war at itong naranasan nating impact mula sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Tama po ba yun? Tama po yan, no? Kasi this was, ang reference period po natin ito is 2025, so which was last year. And gaya nga ng sinabi nyo, hindi pa nangyayari yung Middle East crisis. Nangyari yung Middle East crisis, nag-start end of February of 2026 po. Alright. So, napakalaking achievement po nito itong poverty incident for 2025 na nalabas ng PSA, no po. Kumbaga,
years bago pa yung deadline. Ika nga lumalabas, ano po. Pero ano po yung contributing factors o barometer na ginamit para makamit ng Pilipinas ito pong single digit poverty incidence na 9.7% noong 2025? Yeah. Opo, ang isa po talaga dito, ang isang talagang very large na significant contributing factor nga po yung na-sustain kasi natin yung tinatawag natin na assistance natin para sa mga mahihirap na may kaakibat na human capital development, no? So ang sinasabi ko po rito yung yung 4Ps natin, no? Yung conditional cash transfer. So this has been sustained for more than a decade now. At alam naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon, basta dapat nag-aaral yung mga bata. And sa panahon nitong nitong 2025, actually nakita naman natin, no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to. Yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila, no? So ang laki ng nag-pay off yung ating human capital investment, and then of course na-sustain din natin yung yung growth, except for the COVID lang, no? Except for the COVID years, pero naging patuloy naman din yung yung paglago ng ating ekonomiya. And then during the period 2023 to 2025, din po kasi tayo nito na survey, mababa yung inflation rate natin. So ang laki nung kumbaga yung real income increase ng ating mga kababayan na nasa bottom 20% kung ikukumpara mo sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Okay. May nabanggit po kayo Yusek Edelion, lalong-lalo na pagdating doon sa poverty incidence, poverty threshold. Maaari po ba nating maipaliwanag sa ating mga kababayan, sa ordinaryong kababayan natin nakikinig ngayon, ano po ba itong tinatawag na poverty threshold na ginamit din na basihan para po dito sa poverty incidence for 2025? Opo. Marami nga po rin na nagtatanong, no, na mukhang mababa masyado yata yung binibigay natin na poverty threshold. Ito po kasi yung dati na nating ginagamit na pamantayan, tas ina-adjust lang natin to sa presyo ng dahil sa presyo ng mga bilihin. So una sa lahat, kino-compute natin yung ano ba dapat ang laman ng isang yung sa pagkain, yung mga kinakain ng mga Pilipino para enough to meet their recommended na nutrient requirements, no, for energy, for essential micronutrients. So yung mga mga taga FNRI ay yung mga nutritionist po natin ang gumagawa ng diet na to, ng menu. And then, ang ginagawa natin, kino-cost po ito ng PSA. Ano ba yung laman niyan? Let's say, tinola. Yan. So, ano yung mga ingredients niyan? And then, pinipresyohan natin yan. Etong presyo na to, lagi po itong nagbabago. Depende sa year, no, na kinonduct natin yung survey. Tapos, so nalalaman natin kaagad kung magkano yung yung kailangan in terms of the food. And then, meron po tayong ina-assume na proportion na among the very poor, yung food makes up 70% of their budget. Thereabouts. Mga 69 point something po yan. So, palagay na natin mga nasa 70. And then 30%, dagdagan natin ng 30% para naman sa non-food needs nila. So, yun po yung So, dun po sa sa food threshold na to, ito yung pinaka-basic po. Basic siya na ma-address naman yung kailangan ng pangangatawan natin in terms of energy and essential micronutrients. Yun po yung yung poverty line. Pero yun nga po, sinasabi nila, dahil nagbago na rin yung antas ng pamumuhay natin, no? Naging upper middle income country na tayo. Yes. Mukhang hindi na tama yung yung poverty line na yon. Actually, sumasang-ayon din po kami doon, no? Pero ang sinasabi nga namin, wag muna nating palitan yung ruler, no? Kasi gusto muna nating malaman ano ba yung naging ano yung pinangako namin, and ano yung naging accomplishment namin base doon sa sa pinangako, using the same ruler. Alright. Yun.
Pero meron naman pong ginagawa na ano 'no, na pag-aaral. Kailangan na lang po talaga ng, maaprubahan muna 'to ng PSA board 'no, yung bagong, methodology Mhm. kung saan nakikita namin mukhang, malaki na rin yung non-food needs na kailangan, na basic Mhm. needs. Pero kung halimbawa ang pagbabasehan natin yung dati pa na talagang basic lang na non-food needs, Mhm. yun na po yung ano, yung ginagamit natin ngayon na ano, na poverty line. Alright. Kasi po ang kung correct me if I'm wrong, Yusek De Leon, ang poverty threshold ay nasa 35,121 ngayon. Tinaas ito ng 5.5% mula sa 33,296 noong Opo, 2023. Tama po ba 'yun, Yusek De Leon? opo, opo. Opo. Alright. Okay. So, bakit kailangan baguhin ulit yung poverty threshold, Yusek? Just for clarification. Bakit Kasi ba po nagbabago yung preferences bale ano po, kung halimbawa dati hindi naman importante na magkaroon ka ng, yung nagse-cellphone ka, 'di ba? mhm, mhm, Dati hindi naman kailangan na meron kang internet. Ngayon kailangan na kasi 'pag nag-work from home o mhm, kaya 'pag mhm, halimbawa mhm, nag-online mhm, classes, mhm, kailangan mo pala 'yon. So mhm, lumalabas na basic na rin pala 'yon. So mhm, kumbaga idadagdag natin siya dun sa ano, sa basic non-food needs. Pero mhm. kung ang magiging basehan natin yung dati pa natin na ano, na basic non-food needs, yun na yung sinabi niyo po ng mga numero, yun na po 'yon. Okay. Alright. So ang gagawin nga po namin, strictly speaking po sa statisticians code 'no, gusto natin 'wag ma-politicize talaga yung mga ganitong ano Mhm, 'no, mhm, ganitong mga measures. Kaya ang naging decision ano ng ano ng, dati ng NSCB board ba 'no, na dapat, binabago itong mga ganitong methodologies at the start of a new administration. 'Yun, mhm, tapos mhm, ano ka na lang, mag-back estimate ka na lang. mhm, Pero dahil nga sa mukhang may clamor, so titingnan muna namin po, kung aaprubahan ng PSA board natin na maglabas tayo ng bagong estimate. Pero ang gagawin namin, ilalabas pa rin namin yung dati nating mhm, kumbaga using the same mhm, metric mhm, as mhm, before. mhm. Ano yung lumalabas na estimate, 'yun po. Oh, pero klaro rin po yung nabanggit niyo kanina, Yusek, kayo ang DepEd mismo mukhang nakikita na medyo kinakailangan din ngang baguhin itong threshold na ito. Kaya lang ginamit niyo yung, existing threshold para ma-gauge niyong mabuti kung naging effective ba yung mga programa at proyekto para sa Yeah. mga kababayan natin. Ano ho? Tama po. Kasi nga po yung mga pinagbabasehan na Hmm, kasi yung mga assistance sa programs natin Sir Ray, ano po ito, well targeted 'no. mhm, Ta's ang ginagamit nating basehan nga yung poverty threshold na yun 'no. Gusto nating makita na sila yung talagang pinaka nakikinabang kasi ayaw naman natin ng leakage 'no. mhm. So, gusto naming makita kung naging epektibo ba Yes, 'tong mga oo. naging Mhm. programa na ito. Kasi kung babaguhin pa kumbaga in the middle of the game, Hmm, parang masusupersede lahat nung mga nagawa before. tama po, oo. Dapat, pareho lang muna yung ano, yung rules natin. Mhm, mhm. Yan. Ngayon 'pag sinabi pong 9.7% nung poverty incidence, Hmm. ilang bilang po ba ng mga Pilipino ito, Yusek, sa kabuuang populasyon ng bansa? Sinabi po kasing 9.7%, ah, ano ba 'yan, 60 million ba 'yan, 70 million? Ilan po kaya ang Ah, figures niyan? nasa mga 11 million. Teka po, hindi ko po Hmm, kabisado yung hmm, ano, mhm. yung eksaktong numero. O Ah, Nasa mga less than 12 million po 'yan. 12 million, okay. Mhm. Alright. Ngayon sa 'pag sinabi nating, ah, bumaba ng single digit sa 9.7% itong poverty incidence, sumasalamin ba ito ng tunay na kalagayan ng pinansiyal ng ordinaryong Pilipino, Yusek Edilion? Yeah, ang isa pong nakikita namin Sir Ray, meron pong mga ano 'no, isa pang, actually poverty measure na ilalabas din ng PSA, very soon, yung tinatawag namin na multidimensional Mhm, poverty index. Ito mhm. naman yung measure ng deprivation 'Yan, na mhm, tinitingnan natin kasi itong nilabas natin ngayon na 9.7%, ano po 'to, income.
poverty. Mhm. So Mhm. ano ba yung income na dapat meron sila, so that they will be able to uh, first of all ma, ma makayanan nilang mabili, no, or ma-access yung basic food and basic non-food needs. Mhm. Ngayon, ang isa naman po nating tinitingnan nga is dapat may mga qualifiers pa, no? Maayos ba ang kanilang pamamahay? Mhm. 'Yon. Nakakapag-aral ba sila? Maayos ba yung kanilang kalusugan? Maayos ba meron ba silang access sa ganitong klaseng mga amenities, no? Mhm. Ito po yung sa multidimensional poverty index. So ang nakikita namin dito, Sir Ray, siguro in the next few weeks po lalabas 'to. Malaki yung correlation 'Yon. ng income poverty dun sa multidimensional poverty index. So Mhm. nakikita naman namin doon is well, tama nga na ito talaga yung mga basic na needs, no? Both food and non-food needs. Tapos nakikita rin namin na among this basic non-food needs, ano yung pinaka Mhm. dapat tutukan natin ng pansin kasi Mhm. mukhang nandito Mhm. yung malaking deprivation po. So, yun po yung susunod po na nalalabas kasi nga sabi nila ano lang 'to, parang income, parang numero-numero Yes. lang, Oho, hindi oho. natin nakikita yung kalidad ng Mhm. pamumuhay nila. Kaya Mhm. meron po kaming isa pang lalabas na na statistic dito. Naku, 'yan ang babantayan natin ano po, lalong-lalo na namin Yusek Idilion kasi Mhm. nasagot na ni Yusek Idilion yung susunod kong tanong, eh. Yung susunod kong tanong, eh, may correlation po ba kung meron man ang single digit poverty incidence, nung 2025? Pero ito meron akong konting ano dito, Yusek. Opo. May correlation po ba kung meron man ang single digit poverty incidence 2025 ngayong upper middle income status na po ang Pilipinas? Kung ang pagbabasihan po natin, so parang ngayon po na pupuwedeng mangyari nga magbabago tayo ng poverty threshold, 'no, dahil sabi nga natin, iba na yung iba na yung standard ng ating pamumuhay. Pero tapos puwede nating sabihin na yung sa dati nating standard, eto na talaga yung mga pinakamahihirap natin. So ang sasabihin naman namin dito is umunti yung Mhm. kino-consider natin na talagang poorest of the poor. Mhm. Umunti po sila dahil yung isa 'tong naging positive na accomplishment ng Mhm. ating una muna yung economic growth natin, and then number 2 yung mga social protection programs natin. Kaya Mhm. Sir Ray, ultimo ngayon nga na merong Middle East crisis, 'no, ang Yes. una kaagad nating pinroteksyonan talaga yung the poor and the vulnerable. Mhm. Mhm. Sila talaga bukod sa mga nasa transport sector, Mhm. sila talaga yung binigyan natin kaagad ng 'no, ng assistance kasi Mhm. alam natin na sila ang mahihirapang makabangon dito, 'no? Mhm. Alright. Sa nasabing 2025 poverty incidence use sa Quintillion, bumaba din po ang kahirapan sa agricultural sector sa Mhm, hmm. 27% mula sa 29.9%. Gayon din sa fisheries sector, from 30.2% bumaba ito ng 27.4%. Pero bagamat bumaba ito, Yusek Caidilyon, tinuturing pa din itong dalawang sektor na ito na pinakamahirap sa bansa. Bakit po ganon? Saan po may pagkukulang at paano ito dapat tugunan lalo na ngayong papasok na ngayong taong ito, 2026? Tama po 'yan. Kasi po yung sektor na 'to continues to be vulnerable po sa mga climate shocks, 'no, na yun lagi nga namin sinasabi parang weather lang 'to, 'no. Kapag maayos ang panahon, Mhm. maayos yung agricultural output natin. Kapag halimbawa nagsobrang bagyo or nagsobrang init naman, affected din sila, 'no. Masyado kasing dependent nga sa climate conditions, sa weather conditions. Ngayon po na may climate change, nagiging mas madalas o kaya naman mas, yung intensity ba, Mhm. Mhm. mas matindi yung intensity ng mga weather shocks na tinatawag natin. So Mhm. ang solusyon po talaga dito is, to make them more resilient. Ito na nga yung, smart agriculture. Mhm. Yung, actually nagsisimula na rin po 'yan 'no, sa mga high value crops natin, yung gumagamit sila ng greenhouse. Meron tayong malaking-malaking greenhouse ngayon sa na sa, ah
sa Bulacan, no? Mhm. Dati na yung mga greenhouse natin, Sir Ray, ano lang eh, parang backyard, di Oo, ba? mga Ang backyard ano liit lang. lang. Hmm. Oo, Ngayon yun. pang industrial na. Ano po, Yusek? Pang-industrial na. So, yun po talaga magiging solusyon dito. So, ang Mm. kailangan na lang natin solusyonan din yung kunwari yung bigas, no? Yung Mhm. palay. Kasi parang ang hirap naman na i-greenhouse siya, no? Pero ang kailangan natin dito nga, yung mga resilient na ano na varieties naman Mhm. Mhm. para sa yan, hindi masyadong apektado sa mga climate shocks. Alright. Nabanggit po ninyo, Yusek, yung mga government interventions tulad ng mga ayuda sa ating mga vulnerable sectors, for example, yung benteng bigas, isa na doon, yung fuel subsidies, kadiwa, yung mga tupad programs at marami pang iba, yung 4Ps, ano po, ay contributing factors para sa makamit ang single-digit poverty noong 2025. Pero ang tanong po ngayon sa 2026 po, may sapat po bang allocated funds for poverty interventions? Lalo na sa proposed national budget for 2027. Saan po kaya Yeah. manggagaling ang funds na gagamitin dito, Yusek Edilion? Yeah. Meron naman po 'no, yung pong ating mga assistance para sa mga kababayan nating mahihirap, ang kumbaga ang permanente dito would be your 4Ps, yung social pension. Pero ang alam naman natin kunwari kung sa 4Ps may kaakibat yan na human capital investment 'no, hindi naman talaga yan, diretso ano lang, may diretso dole out. Talagang Mhm. may balik Mhm. yan, nakita na nga Mhm. natin naging epekto ngayon sa recent na poverty statistics. Yun naman pong iba nating mga programa tulad yung tupad 'no, yung mga sa fuel subsidy, mga temporary lang po 'to Sir Ray, habang meron kang crisis, yon. So ito talagang para matulungan muna sila during this period in time. Pero ang gusto pa rin talaga natin is hindi sila masyadong magiging ano dito, dependent dito. Kaya dalawang bagay po yung ginagawa natin. So one is, siyempre naka-ready yan, nakahanda naman din po yung pondo natin para diyan. Pangalawa is make sure na bini-build naman natin yung resilience nila. So kaya patuloy pa rin yung ano, yung mga agricultural programs natin para yung pag-develop natin ng mga varieties na very resilient, pati yung mga upskilling programs natin para nun magkaroon sila ng ibang options 'no, bukod sa farming and fishing. May iba silang pagkakakitaan o kaya kung farmer man sila or fisher folk, makapag-value added sila para mas Mhm. mapahaba nila yung mas mapalaki nila yung kita nila dito. So yun po Mhm. yung ginagawa natin dito. Nandiyan pa rin yung temporary and immediate. Kasi Mhm. kailangan talaga diyan immediate na yung sa social protection nga natin. Pero at the same time, nandiyan yung mga programa natin to build their resilience. Siguro, Yusek, ang tanong ko, siguro second to my last question can we sustain the single-digit poverty incidence Po. ngayong 2026 or do you see a lot of challenges ahead? Marami pong challenges talaga, Sir Ray. Kikita niyo naman na um, tapos Mm. marami dito galing din sa labas 'no, galing Yes, din yes. sa Mhm. sa nature Mhm. itself. Mhm. Pero nakita natin na, meron tayong puwedeng magawa pala. Mhm. Mhm. When we put our mind to it kasi talagang grabe rin yung naging result ng Mhm. pamahalaan. Siyempre si presidente na, okay nagkaroon ng krisis, paano na 'to? Paano na yung iba nating Yes. mga Mhm. mga goals? So, Mhm. unahin natin proteksyonan kaagad yung nasa baba, yun. So may gano'ng may gano'ng, intentionality. Mhm. So kung ganitong resolve ang itutuloy-tuloy natin, Sir Ray, at saka yun nga 'no, na patuloy nating pa-enhance natin yung mga programa na magpapatibay Mhm. sa lahat ng mga kababayan natin, magiging Mhm. resilient tayo, and siyempre yung innovation talagang importante rin po 'yan 'no, para naman dun sa mga nakapag, yung mas nabiyayaan ng Mhm. 'no, nakapag-aral sila ganyan. So maging innovative sila para magkaroon ng makapaglikha ng mas magagandang trabaho para sa ating mga kababayan. Parang ang daming magandang balita sa likod ng mga negative na mga lumalabas din mga balita katulad dito. Of course, yung yung ating upper middle class status ngayong taong ito Mhm. na-achieve natin. Ngayon nung 2025 na i-report ngayon itong single digit na 9.7 poverty
incidents. Ano po? So at least may nakikita naman po tayo na ika nga silver lining, yung maganda, no, na mga nangyayari. Kinakailangan lang talaga maiparating natin sa publiko kung ano ba itong mga numbers na ito. Ano po, Yusek Edelion, what does it mean para sa kanila? So, Yeah. maraming salamat po, Yusek Edelion. Unless meron pa ho kayo nais na iparating na mensahe sa mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin ngayon. Yeah, at saka ano po, parang ang isang kakaibat nitong ng number na 'to 'no, na bumababa yung ating, poverty incidence, ibig sabihin po nagkakaroon tayo ng emerging middle class. Magandang ano rin po 'to, balita sa ating mga negosyante, kasi ibig sabihin, marami na yung ano, magiging yung kayang mag-consume 'no, mas mataas na yung ano, yung kanilang consuming power, yung market power nila. So, maganda rin po 'to para sa ano, sa business sector, siyempre sa ating ano, sa entire, bansa rin po natin. With that, thank you very much po, Yusek Edelion. Thank you so much for giving us your time this morning. Thank you po. Yeah, wala pong anuman. Ang ating pong Undersecretary ng DepDev, of course, Undersecretary Undersecretary Rosemary Edelion. Kami po ay magbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo? Kasi madaling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. Sa DOST rin. Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment.
Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pagpapatuloy po ng ating programa, dadako na tayo para sa ating Balitang Global. Balitang Global! Balitang Global! Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global! Balitang Global! Tatapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na taripa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% taripa ng Estados Unidos sa may $20 bilyong na Canadian goods. Gumuho ang naunang usapan ng taripa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki at malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals nito na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng Canada at US, pinahayag ni US President Donald Trump na meron nang napagkasundo ang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Balitang Global! Balitang Global! Bagong Ukraine drone attack sa isang oil refinery at shopping mall sa Russia. Tugon naman ng Ukraine isang araw matapos ang Russian strike sa Kiev at kalapit na rehiyon nito na kinasawi ng 17 Ukrainians. Batay sa ulat mula sa CNN, isang drone attack ang tumama sa isang oil refinery sa Samara Oblast region at isang airstrike sa Ozon Logistics Hub sa Russia. Sa harap ng panibagong airstrike, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na malinaw na naisirain ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia at dahil dito, ayon kay Putin ay tatanggap ang Ukraine ng karampatang tugon. Sa harap ng umiigting na palitan ng military strikes ng dalawang bansa, patuloy naman na nanawagan si Ukraine Foreign Ministry sa mga kaalyadong bansa na agad magpadala ng interceptor missile sa Ukraine, gayon din ang karagdagang sanctions sa military-industrial complex ng Russia. At samantala, isang 5.9 magnitude na earthquake ang tumama sa Japan nitong linggo ng umaga, oras sa Japan. Ang nasabing lindol ay naiulat na naramdaman sa Honshu East Coast ng Japan, samantalang 5.8 magnitude naman ang naiulat na naramdaman sa Tokyo, kapitolyo ng bansa. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Japan, hindi bababa sa 30 ang nasugatan sanhi ng nasabing lindol. Wala ding inilabas na tsunami warning ang mga Japanese authorities. At yan ang kabuuan ng ating Balitang Global. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Tuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Ulitin lamang po namin, pwede ninyong masubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitter facilities ng Voice of America. So please like and follow our Radio Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radio Pilipinas YouTube channel. Yan. So isa pang tinututukan nating kaganapan, mga kababayan, itong Executive Order number 122 na nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong Executive 122. Pinirmahan niya ito noong August 21.
ito po ay nagtatatag ng isang unified national policy framework for developing the critical minerals industry sa bansa. Okay? Executive Order 122. Apo, at ulitin ko, ano ba ang ano nun? Ano ba ang purpose at title nun? Ito ay tinatawaging Unified National Policy Framework for developing critical minerals industry sa bansa. Ano ba itong mga critical minerals na ito para sa isang ordinaryong mamamayan na katulad natin? Ano bang ibig sabihin nitong mga critical minerals na ito at bakit kailangan itong pangalagaan? Di ba? Nasa ano na ba tayo? Nasa sitwasyon ba tayo na kinakailangan na nating bantayan ang tamang paggamit ng ating mga critical minerals? At ano ba yung mga critical minerals? Di ba? Saan ba ginagamit itong mga critical minerals na ito? Ano po? Saang aspeto ng ating buhay ginagamit ito? Sa technology ba? Sa mga cellphones ba natin? Sa mga appliances natin? Sa mga military hardware ba ginagamit din ito? Sa medical equipment ginagamit ba ito? Sa mga sasakyan, sa mga electric vehicles ginagamit ba ito? O nagkaka-idea na ba kayo kung anong ibig sabihin na tinatawag na critical minerals? Okay? Ayan. So ano ba talaga ang mga critical minerals? Ito yung nickel, copper. Ayan po yung mga yan. Cobalt. Di ba? Kung meron tayong lithium. Meron ba tayong lithium? Ang alam ko marami tayong nickel, cobalt, copper at cobalt. Yan ang alam kong marami tayo. Kakompetensya natin diyan ang Indonesia, marami din sila niyan. Pero bakit? Bakit kinakailangan proteksyonan? May nakikita na bang danger dito ang pamahalaan ng gobyerno? So susubukan ho natin makipag-ugnayan sa isang ahensya ng gobyerno na talagang tututok dito. Ito po ang MGB, Mines and Geosciences Bureau. Yan. Ang MGB po, kakausapin natin, susubukan natin makipag-ugnayan sa MGB. Okay? At kasi gagawa sila ng sa ilalim ng EO 122. Gagawa ng isang Mining Industry Coordinating Council upang pangasiwaan ang strategic development ng industriya. Yan. Sino-sino ba ang bubuo nitong Mining Industry Coordinating Council? Sino-sino ba sila? So lahat yan dapat malaman po natin. At sasagutin, tutulungan tayong masagot dyan mula po sa ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau. Walang iba kundi si Director Larry Herades. Director Larry, good morning at welcome to Global na Tayo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Ako po si Director Larry Herades ng Mines and Geosciences Bureau. Okay, maraming salamat po, Director Larry, for indulging us sa ating pong programa ngayong araw na ito. So mahalaga po itong ating pag-uusapan, executive order na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para po dito sa pagproteksyon para sa ating critical minerals. Pero siguro, Director, ano ba ang ibig sabihin mo na para sa kapakanan, impormasyon ng ating mga tagapakinig, lalo na yung mga ordinaryong Juan de la Cruz, na hindi nila alam kung anong ibig sabihin nito. Ano ba ang definition ng critical minerals? Umpisahan ko po sa ang critical mineral po ay yung mga mineral na ngayon po ay hinahanap ng maunlad na bansa, pati po yung mga nasa upstream na mga mining economy, para po sa technological advancement, sa infrastructure, sa energy transition ng energy from carbon to green technology, at sa security po. Ginagamit po yung mga critical mineral. May mga criteria po tayong ginagamit upang mapailalim o ma-identify natin kung ano-ano po yung mga critical mineral. Sa ngayon po, ang unang pangunahing critical mineral na na-identify natin ay yung alam na natin, yung tanso, copper, nickel, gold, yung mga cobalt,
lithium, among others, yung rare earth element na sinatawag nila na ginagamit sa mga sophisticated electronic equipment. Yun po yung mga critical mineral sa ngayon po. Yung pong definition ng critical mineral, expanding po siya. Depende po kung saan, kung yung elemento na kailangan ay may economic importance, merong strategic demand, among others na criteria para po mapag. So ang critical mineral natin, expanding po siya, depende po sa pangangailangan. So cobalt, nickel, kasama na gold doon, ano po? Gold? Kasama po ang gold dahil po doon sa economic effect niya, yung economic. Silver po kasama rin? Hindi po ngayon kasama ang silver po. Okay. So nickel, copper, cobalt, gold, lithium. May lithium ba sa Pilipinas, Director? Wala po ngayon hindi pa po tayo nakakakita ng lithium dito sa Pilipinas. Ang atin pong marami with regards to battery technology na mineral ay po yung cobalt at saka ito pong nickel. Alright. So okay. So identified natin. So yun yung mga critical minerals na layuning pangalagaan nitong executive order na ito, Director Larry. Now, bakit kailangan pangalagaan in the first place? Bakit kailangan pangalagaan? Wala bang mga existing safeguards ang ating mining industry sa ilalim ng Mines and Geosciences Bureau or ng Department of Environment and Natural Resources na mapangalagaan itong mga critical minerals na ito, Director? Ang ating basic na batas po na sa pangangalaga at paglinang ng ating likas na yaman ay nasa Republic Act 7942, yung po sinasabi po na itatawag po nating 1995 Mining Act. Andun po yung lahat ng regulatory provisions ng pagmimina. Andun po, yun po yung sinusunod ng ating industriya ngayon. Andoon po yung environmental protection, social economic obligations po ng mga minahan. Ito pong EO 122 naman po ay inilabas po natin para po doon sa rapidly increasing demand sa critical minerals para mailagay po yung ating bansa sa tamang posisyon. Dahil po marami na pong bansa na naghahanap nito, marami pong nag-engage sa atin para linangin at tulungan tayo sa paglinang. Pero doon po sa pag-uusap na yon, dapat po nasa posisyon po tayo at tama po ang ating mga desisyon. Kaya po ang batas na ang EO na to inilabas at inorganisa po uli ang Mining Industry Coordinating Council para po doon sa pagpapatupad kung ano po yung mga estratehiya na gagawin natin. Okay. Sa pag-develop ng critical minerals. Sa ilalim po ng Coordinating Council na nabanggit nyo, Director Larry, sino ang mga bubuo nun bukod sa DNR? Co-chair po ng DNR, ang secretary po ng Department of Finance. Co-chair po siya. Ang mga member po niya ay ang Executive Secretary, Office of the President, ang Secretary po ng Department of Justice, DOST Secretary, Secretary po ng Department of Budget and Management, Secretary po ng DTI, ng DepDep, Secretary po ng DILG, ng Department of Labor and Employment, ang Chairperson po ng NCIP, at ang Presidente po ng Union of Local Authorities of the Philippines. Halos po whole of government act po ang hinihingi po dito sa pagpapatupad ng ating EO 122. All right. May tanong lamang po dito, ilang milyong, saan ba nyo nakikita na may pinakamalaking concentration ng critical minerals? At kung meron kayo nakikitang potential na lugar na sabihin natin ilang mga rehiyon sa bansa, kung meron tayong makikitang large concentration of critical minerals, at ano yung mga makikita doon? Meron po tayong tinatawag sa ngayon po na established proclaimed mineral reservation. Ang pinakamalaki po niyan ay itong Surigao Mineral Reservation sa Northern Mindanao, na kung saan po
majority ng ating nickel mines ay nandoon sa Surigao Mineral Reservation. Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, yun po yung sakop ng mineral reservation. Ang minimina po dyan halos lahat ay nickel. Doon sa pagmimina ng nickel, doon po nakukuha yung component niyan na nickel, cobalt, component ng ating nickel ore. Meron din po tayong mineral reservation sa Zambales. Nickel din po ang ano diyan, ang kinukuha diyan, ang minimina. Meron pong operating mines diyan na 5 sa Surigao Mineral Reservation. Kung di po ako nagkakamali, nasa 20 na po mahigit. Meron din po tayong minahan ng nickel sa Palawan. Yun po. Sa gold naman at copper, of course po, ang Benguet province ay ano pa yan? May gold district po dyan. Sa Mindanao po, meron tayong Philsaga sa Agusan Sur. At meron din po tayong isang minahan sa Agusan del Norte. Surigao del Norte na gold. Meron po tayong bubuksan na copper mines, isang malaking copper mines sa Surigao din. Existing copper mines sa Cebu. At maaari pong magbukas pa po tayo ng 2 o 3 copper mines in the future. Alright. And all of this, Director Larry, are privately operated and owned? Hindi po sa atin pong kasing sistema ng disposal po ng mineral land, yung tinatawag po nating mineral agreement, mineral production sharing agreement. Actually, ang kategorya po namin diyan ay it's a government project. Doon po ay binigyan din po doon sa EO 122 ng ating mineral ay state-owned. So ang mineral ay sa atin, kumukuha lang po tayo ng contractor. Ang tawag natin doon sa private company, contractor, para minahin po yung ating mineral. Tapos meron po tayong tinatawag na sharing, revenue sharing, na may bago din po tayong batas para doon sa kung paano po ang magbayad ng buwis, among others po na nakasulatan at kasunduan doon sa tinatawag nating mineral production sharing agreement. So, meron din po tayong agreement, yung financial or technical assistance agreement. Doon po pinapayagan po natin doon ang foreign participation, major foreign participation. Pero ang kategorya nila ay contractor pa rin. So technically, it's a government project. Yes, technically and legally by agreement, government talaga ang may-ari. Kumbaga, sabi nyo nga, kumukuha lang tayo ng private contractor to extract the minerals. Ano po? Doon. So how are we sure naman na napapangalagaan ng kalikasan once na ito mga private contractors na ito start doing their thing, yung pag-extract ng mga critical minerals? Opo. Yun po yung ating ginagawa ngayon sa DNR, yung pong tamang information education campaign, na yung ginagawa po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community. Halos malaki po ang obligasyon in terms of financial, in terms of mga materials, infrastructure, contribution po ng mga minahan natin sa mga host communities. Yun po ang mahigpit natin pong nire-regulate. Yun nga po, susunod kong tanong, Director Larry, dahil of course, affected dyan yung mga communities na nakatira dun sa mga lugar na mga nabanggit po ninyo. So, kasama rin po ba sa EO 122 at sa mga kontrata ng gobyerno dito sa mga private mining companies na i-develop yung mga communities surrounding those lugar na pagmiminahan? Kasama po yan. Doon po sa premise ng pagdeklara po ng Executive Order 122,
nakalagay po din doon na dapat sundin na strictly abide po doon sa provision po ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942 po, yun po yung bumabalangkas naman kung ano po yung dapat gawin at obligasyon ng mining company in terms of sa pangangalaga po ng environment, sa pagsuporta sa development, continuing development ng community before, during, and after the mine life po. Yun po yung sinasabi po ng ating batas. Meron nakalagay yata dito sa EO, Director Larry, correct me if I'm wrong, ano. Nakalagay sa EO, it directs the strict implementation of a use it or lose it policy for critical mineral permits and licenses. Anong ibig sabihin nito, Director Larry? Sa ating pong talaan, sa record po ng MGP, may mga mining application po na pag nag-apply po ang isang mining company na interesado na kumuha ng permit, kuminsan po ay hindi nagko-comply doon sa mga requirement. Matagal po nilang inuupuan yung mga mining application, naghahanap po sila ng mga kapartner, financial partners. Undermining po yung kanilang basic qualification, financial, technical qualification. So po yung mga application na yun na hindi gumagalaw, ay iniisa-isa po natin yon at meron po tayong patakaran, meron na po tayong inilabas na guidelines para kung hindi po sila gumalaw, ay i-deny po natin o kakansilin natin yung mga mining application para pagbigyan naman po ng pagkakataon yung mga seryosong mga kumpanya para mabuksan or ma-explore man lang po yung kanilang mga area na applied. Alright. Ito, Director Larry, allow me to ask these questions, to have a more broader context dito sa pinag-uusapan natin. I hope you permit me to ask this kasi may mga experts na po sa siyensya at mga advocates ng environment nagpo-push back na laban dito sa executive order na ito dahil may mga provision daw po ito na may pinaprioritize na foreign profits over sustainability, environment and livelihood communities maapektuhan. Ano reaction po ninyo dyan? Ako po, sa amin po, bilang po ahensya na nag-administer po ng pagmimina sa FGP, kami po ay may kumpiyansa na pag po in-approve namin ng isang kumpanya na bigyan namin ng license to mine, ay dumaan po sa tamang proseso. Ang isang pinakamahalagang proseso po niyan ay yung pong pagko-comply nila sa requirement ng IPRA law kung ito po ay nasa lugar ng mga indigenous people. Kailangan po may endorsement po ng community sa pangunguna po ng mga leaders nila ng LGU, dapat po may endorsement. At meron pong karampatang deposito. Kasi po doon sa ating mga mining application ngayon, bago po sila aprubahan, meron na po silang obligasyon na maglaan po ng halaga na hindi pa po sila nagbubungkal. Pagdideposito na po sila ng tamang halaga na sapat doon sa pagre-rehabilitate nung kanilang binungkal. Kaya po at the end of the mine, ang gobyerno po ay may kumpiyansa na maski na umalis yung mining company, naiiwan po yung tamang halaga para po ma-rehab po yung area nila. Yun po yung isa sa mga features ng Republic Act 7942 ng ating Mining Act. Sa community naman po, meron po tayong tinatawag na Social Development and Management Program. Meron pong fund po din yan na inilalaan po 1.5% ng operating cost. Habang nag-ooperate po yung minahan, tinatabi niya po yung 1.5 na yun para sa community. Okay. Ang basic objective po niyan ay magkaroon po ng, at the end of the mine, ma-sustain po yung community na umusbong o yung nag-host dun sa mining company. At tinitrain po sila sa kung paano magnegosyo, magbuo ng livelihood, kung paano po din pangalagaan yung existing environment.
Now, Yun po yung mga provision. Now, Director Larry, dito sa mga nabibigyan ng permits o kinukuhang kontraktor ng gobyerno to, to extract the critical minerals sa lupa natin, with, of course, under agreement with the Philippine government. Ilan dito ang foreign contractors as compared to local contractors? Ano po, sa atin pong talaan, yung Mineral Production Sharing Agreement, ang binibigyan lang po niyan ay yung 60-40 corporation po. 60% Filipino, maximum of 40% sa foreigner. Meron po tayong 300 plus na MPSA na ating binigyan po ng MPSA ng agreement. At sa kasalukuyan po, nasa 60 po ang nag-ooperate. Yun po ay tinuturing po nating Filipino corporation. May mga ownership po, pero hindi po sila lumalampas ng 40%. Karamihan po. Halos lahat. Ngayon, kaya ko po natanong kasi yan na Director Larry, dahil baka nakarating na rin po sa inyo, ikinokonek itong EO122 sa PAC Silica, dito sa New Clark City, nung ilang mga bumabatikos dito sa executive order nito at maging sa pagtatayo ng PAC Silica. At tinuturo nila, itong EO122, para talaga sa PAC Silica dahil dito magkakaroon ng access ang Estados Unidos para sa pag-extract ng mga critical minerals natin sa bansa. Ano pong reaction nyo dito? Do you subscribe? Ano pong magiging reaction dito ng MGB? Lalo na ng inyo pong opisina, Director Larry. Yung PAC Silica po, narinig po din natin yan sa itong mga nakaraang araw. Bigla na lang po sumikat sa social media yung PAC Silica. Actually po, may mga paliwanag na po din dyan ang ating mga concerned government agency, lalong-lalo po ang DTI, BOI, na hindi naman po siya talaga agreement. Parang pagkakaunawaan lang po ng mga bansa yan na magkaroon po ng mga sari-saring proyekto. Ang number one po dyan ay para mapaunlad po ang mga project na ito sa pamamagitan po ng pagtitipon-tipon ng pagkakaunawaan para magkaroon po ng consistent value chain yung ating mga raw materials. Hindi po, isa lang po yung minerals po dyan. Isa lang po yung minerals dyan. Hindi po, ang PAC Silica po ay hindi po mining project. Ang pagkakaunawa po sa PAC Silica, it composed of several projects po na actually hindi pa po natin nakita yung kabuuan kung ano po yung project na yon. At sinasaalang-alang po nila na isa sa mga critical, yung tinatawag natin critical, na magiging component o magiging mahalaga para sa pag-unlad ng PAC Silica na agreement ay yung sigurado at tuloy-tuloy na supply ng raw materials. Ang mining po ay incidental lang po doon sa overall na objective ng PAC Silica. Pero okay, just for the sake of discussion, Director Larry. So okay, hindi involved ang mining dito sa PAC Silica, pero dadaan sa PAC Silica itong mga critical minerals na makukuha sa Pilipinas. Will the US have control over dito sa distribution ng mga critical minerals na ito? Kasi di ba yung mga critical minerals na ito nagagamit sa computer, na ginagawa mga semiconductors, that can also be used in high-grade communications technology na minsan ginagamit sa military. Hindi ba ito makokopo o mahahawakan o masasabing mamonopolize ng US, although nasa likod ng tinatawag na distribution hub lang siya sa ilalim ng PAC Silica? Wala po sa sistema po natin yan. Ang sistema po natin ngayon na sinusunod ay yung provision po ng Republic Act 7942, yung Mining Act. Wala pong doon sa 7942, yung Mining Act natin, wala pong sinasabing monopoly doon. Wala pong sinasabi na isang market po. Free market po yung ating nakalatag po yung ating pulisya sa pagmimina. Ang kakulangan po natin, ang kakulangan po talaga natin ng industriya is yung upstream po,
hindi yung ibig ko sabihin po yung upstream sa pagmimina, yung source ng mga mineral, yung upstream, kailangan po natin na bilisan ang pag-explore, malaman natin kung saan at ano meron tayo doon sa upstream. Yung downstream naman po, ayun po yung teknolohiya na kailangan natin para po ma-process natin dito sa Pilipinas yung nakukuha nating mineral. Mapakinabangan natin yung talagang true value ng mineral natin. Hindi po tayo babayaran doon sa value ng mineral, ng ore, kundi binabayaran tayo kung ano, kumikita tayo doon sa mga nakukuha nating elemento doon sa ating ore. Yun po yung midstream at saka downstream technology. Para po tayo na din ang magproseso ng ano. Isa po yun sa mga layunin po ng EO 122. Ngayon po hindi po natin masasabi na kumpleto na tayo sa teknolohiya. Kulang po tayo sa teknolohiya in terms of mineral processing technology. Kaya yun po yung ating gusto nating kaya po tayo nakipag-ugnayan sa mga maunlad na bansa para ma-share po nila yung mabigyan po tayo ng kaalaman kung paano po kuhanin talaga at ma-maximize natin yung value ng ating mga minerales. Having said that, Director Larry, yan ba ang magiging primary at pivotal role ng Mines and Geosciences Bureau under the EO 122? Opo, doon po sa EO 122 may mga kautusan po doon na dapat gawin po, mga supplemental guidelines katulad po ng para po mapaplastar po yung ating existing Philippine Critical Mineral List. Yung sinasabi po namin na dynamic po yung list na to, dapat meron po tayong common critical criteria para po ma-identify natin kung ano po yung mga critical minerals. Nakikipag-ugnayan po ang MGB dyan sa iba't ibang bansa para lalong-lalo na dito sa ASEAN region para magkaroon po tayo ng common understanding and criteria to identify yung critical mineral list. Meron po din ang MGB na assignment na gumawa po ng procedure at criteria din po sa pag-comply ng use it and lose it policy. Bibilisan po natin yung pagsala ng mga non-moving mining application para po mabigyan po ng pagkakataon yung mga seryosong mining company. Meron din po tayong assignment sa under the E122, ang MGB at DNR, na gumawa po ng magbalangkas po din ng guidelines tungkol sa streamlining of permitting process. Hindi po lalaktawan ng procedure, but bibilisan lang po ang pagpo-process ng permitting in coordination with all the government agency na merong role sa pagbibigay po ng permiso sa pagmimina. Meron din po tayong assignment na within 1 year dapat po mayroon na po tayong fully integrated digital permitting platform. So magkakaroon na po tayong digital system sa pagpoproseso po ng mining permit in coordination po sa mga government agency. So ang tawag po namin doon ay virtual one-stop shop permitting process. Kasama po natin yan sa pag-uusapan po doon sa pag nag-convene na po yung MICC. Meron din po tayong mga assignment, ang MICC, ang MGB, in coordination po sa MICC ay naatasan din po mag-report sa Pangulo tungkol doon po sa EO, ano yung pagsulong, progressive actions po ng government agency doon sa kautusan ng Pangulo po, 122. Marami pong assignment ang MGB po sa EO 122. Mukhang talagang punong-puno po ang plato. Ika nga, full plate ang MGB, Director Larry, sa ilalim nitong EO 122. At hindi lang sa ilalim ng EO 122, sa iba pang mga policies na pinapatupad po ng MGB, gayon na rin ng DNR para sa mining industry. With that, maraming salamat po, Director Larry, sa oras sa pinagkaloob nyo po sa amin dito sa ating programang Global Nat. Napakahalaga po ng mga paliwanag ninyo, lalong-lalo na para maintindihan ng ordinaryong mamamayang kababayan natin kung ano ba itong mga critical minerals na ito, saan siya ginagamit,
at paano ito dapat na responsableng mamina para mapangalagaan ang ating kalikasan at ang ating mga komunidad na umaasa diyan sa mga critical minerals na yan at sa pangkalahatang ekonomiya ng Pilipinas. Thank you very much po, Director Larry. Maraming salamat po, Sir Ray, sa pagkakataon na pagpapaliwanag na ito. Excited po din ang MGP dito sa EO 122. Ito po yung mga hinihintay po naming utusan ng Pangulo para po mapasulong namin ang responsabling pagmimina at ilahat po namin sa mga mamamayan na ang pagmimina isang vital component po ng ekonomiya at isa po makakatulong sa pagbangon ng ating bansa sa kahirapan. Thank you very much po. Ang ating Bureau Director ng Mines and Geosciences Bureau, Director Larry Herades. Maraming salamat po. Diyan po sa pamamagitan po niyan, tayo po yung magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating Master Control si Ms. Susan Aizon, and of course sa Waika si JP Lomuntad, at ang ating Executive Producer, Miss Jam Season. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.